Malalaman na natin ngayon mga tol ang devil fruit ng dalawang bagong Holy Knights na si Killingham at Summers. Binanata na nga rin ni Luffy si Loki at may matinding revelation nga ang prinsipe ng mga giants sa last part ng chapter na to. So One Piece chapter 1143 spoiler at ang title nga nito ay God's Knight. At bali magpapatuloy nga ang nangyayaring pagkidnap nila sa mga bata dyan sa Elbap. At nagsimula nga ang chapter kung saan merong mga giant na tumutulong sa mga batang kinidnap. Pero ang matindi hindi man lang daw nila mahawakan ng mga bata. At yun nga mga tol dahil sa devil fruit ability ni Saint Summers. Sinasabing nakakain raw ito ng iba-iba Nomi na sa English nga ay turn fruit at bali tinik nga ang ibig sabihin nun mga tol. Mukhang naitatanim nga ito ni Summers sa isang target at sa kaso nga ito ang tinaniman niya ang mga batang naglalakad ng tulog. At dahil dun pag hinawakan ng mga bata aatakihin nga ang sino mang hahawak ng mga tinik na kapangyarihan ni Summers. Kaya talagang hindi nga mailigtas ng mga giant ang mga bata. At ang matindi pa nga dyan mas sumasakit daw ang damage ng mga tinik pag matindi yung pagmamahal sa target. So basically mga tol, kung sakaling anak nga nila yung mga batang giant na gusto nilang iligtas siguradong mas napakasakit nga ng damage ng tinik ni Summers. Kaya talagang matindi nga ang devil fruit ability na ito at akmang-akma nga sa ginagawa nilang pagkidnap sa mga bata dyan sa Elbap. Anyway, ito naman mga tol ang kapangyarihan ni Saint Killingham. Obvious na nga ito dahil sa kitang-kita naman natin na sa itsura niya, pero kinonfirm na nga talaga dito ni Oda na nagtataglay nga siya ng dragon fruit. Ito nga ay model Kirin at kaya niya nga i-materialize o gawing totoo yung mga napapanaginipan ng mga tao. So confirmation lang din to mga tol na yung mga nakita nating halimaw na umatake sa Walrus Academy sa last chapter kapangyarihan ni Killingham. At ito pa yung kakaibang ginawa mga tol ni Saint Killingham. Kumakain nga raw sa ngayon ang mga Holy Knights sa kagubatan pero nakalimutan nga raw nilang magdala ng asin. Kaya dahil dun inisip nga ni Summers ang asin at gamit ang kapangyarihan ni Killingham pinatulog niya nga si Summers at nilabas niya ang asin mula sa panaginip nito. So kakaiba nga ito mga tol at kahit pala sa mga simpleng bagay ginagamit nila yung kapangyarihan nila. Weird lang din na kumakain sila habang kasagsagan nga ng pagkidnap nila sa mga bata dyan sa Elbap. Anyway mga tol, cut naman tayo sa underworld kung nasaan nga si Loki pati na nga rin ang grupo nila Luffy. Matatandaan natin sa last chapter na talagang nagbanta na nga si Loki at pinakitaan na nga tayo ng kapangyarihan ng weapon niya ang Ragnir. Pero dito mga tol, mukhang nainis na nga talaga si Luffy. Binanatan niya nga raw ng mahinang suntok si Loki at nahimatay na nga ang giant. At nabanggit naman daw ni Zoro na talagang malapit na raw sa kamatayan si Loki. So hindi natin inaasahan to mga tol, base sa last chapter mukhang talagang may lakas nga si Loki para lumaban. At akala nga natin matinding laban yung mangyayari sa kanilang dalawa ni Luffy. Pero ayun, na-hype nga lang tayo mga tol at mukhang hindi pa paglalabanin sa ngayon ni Oda ang dalawa. Well, nasa bingit na nga raw ng kamatayan si Loki kaya talagang unfair na nga sa kanya sa ngayon ang labanan si Luffy. Ang masasabi ko lang talagang matindi nga yung ginawang damage sa kanya ni Shamrock. So matapos nga patulugin ni Luffy suntok si Loki sinabi niya nga kay Gerd na gamutin ito at kahit na nga raw ayaw ni Gerd pumayag pa nga rin daw itong tumulong. At tamang-tama nga ito mga tol dahil sa doktor ng New Giant Warrior Pirates yang si Gerd. At mula nga dyan mga tol nagkaroon ng flashback si Harudin kung saan simula pagkabata binubuli na nga siya ni Loki. So ayun, alam natin na mas matanda nga si Harudin pero siya pa nga yung nabubuli ng kapatid niyang si Loki. Well, dahil ngayon siya talagang pasaway na si Loki mula pagkabata at siguradong walang magawa si Harudin dahil si Loki ang Crown Prince at maaaring bata pa lamang talagang napakalakas na nga nito. So dahil nga raw sa ginawang pagpatay ni Loki sa tatay nila gusto nga raw maghiganti ni Harudin kay Loki. Pero mula nga dyan mga tol, ito ang matinding revelation ng magisi nga si Loki. Kung saan sinabi niya nga na tingin ba raw ni Harudin talagang ginusto niyang patayin ang tatay nila. At alam niya nga raw na talagang hindi ito maniniwala. So lumalabas nga rito mga tol na maaaring talagang pinatay nga ni Loki ang tatay niya. Pero mukhang meron ng magandang rason si Loki kaya niya nagawa yon. So kung pagdudugtong-dugtungin nga natin maaaring dahil ito sa connection ni King Harald sa world government. Matatandaan natin na parang kilalang kilala nga ng mga Holy Knights si King Harald at mukhang gusto pang dumalaw ng mga ito sa puntod niya. Bukod dun taliwas na nga sa tradisyon ng Elbap yung gustong mangyari ni King Harald. Kung saan tingin ko nga ginagamit niya
niya yung Peace para pahinain ng Elbap. Dahil yung mga susunod nga na generation ng Elbap tulad ng mga bata sa ngayon, ayaw na nga talaga ng violence at ayaw ng maging isang warrior. So maaaring yun nga ang napagkasunduan nila ng world government para kung sakali man humina nga ang Elbap at madali nga itong masasakop kung sakali. So hindi natin alam sa ngayon kung ano bang mapapala ni King Harald sa ganung klaseng kasunduan. Siguro pinangakuan nga siya na gagawin siyang isang God's Knight. Well, speculation pa nga lang sa ngayon yan mga tol, at titignan na nga lang natin kung talagang magkatotoo nga yan. So ayan na nga ang kabuuan ng spoiler at baliwala nga tayong break next week. Kaya isang linggo lamang ang hihintay natin para sa kasunod na chapter. Kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!